ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Mga kapatid, halin at manawagan kay Jesucristo upang ang ating minamahal na yumaong si Cleotilde ay pagkalooban niya ng kanyang awa at ng kanyang kalinga. Panginoong Jesucristo, sa paghahain mo ng iyong buhay para sa lahat, ipinamanas mo ang pagbabalasakit at paglinang. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong pagkahimlay sa kamatayan, nakiisa ka sa aming abang kalagayan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesucristo, sa iyong muling pagkabuhay, pinatatag mo ang aming pananampalataya sa walang hanggang buhay sa kabila. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan naman ng Panginoong Jesucristo ang ating kapatid na yumao, patawarin ang kanyang mga pagkukulang at pagkakasala, patnubayan siya sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong piling na bubuhay ang mga pumanaw at lumiligayang lubos ang mga banal. Paunlakan mo ang aming kahilingan upang ang iyong lingkod na si Cleotilde, na hindi na masisikatan ng araw at buwan, ay masinayang lagi ng kasiyasiyang liwanag mo kailanman. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsuko. Pagpapahayag mula sa unang sulat ng Apostol San Pablo sa mga Thessalonica. Mga kapatid, hindi na kailangan isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay nito, sapagkat alam na ninyo ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad sa pagdating ng magnanakaw, kapag sinasabi ng mga tao, iwasay at panatag ang lahat, biglang darating ang kapahamakan. Hindi sila makaiiwas sapagkat ang pagdating nito ay tulad ng pagsumpong ng pagdaramdam ng babaeng mamamalat. Ngunit hindi kayo nabubuhay sa kadiliman. Mga kapatid, kaya't hindi kayo mapipigla sa araw ng yaon na darating na parang magnanakaw. Kayong lahat ay kabilang sa panig ng kaliwanagan, sa panig ng araw, hindi sa panig ng kadiliman o gabi. Kaya nga, kailangan tayong manatiling gising, laging handa at malinaw ang isip, di tulad ng iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong itutugon sa dilim ng kamatayan, kapiling natin ay kapal. Sa dilim ng kamatayan, napiling natin ang kapal. Pastol na nagtataguyod, sa akin ay pumupukpok. Ang Panginoong ating Diyos, buhay ko ay di magdarahok. Ako ay di magtilikahos. Sa mainam na pastulan, ako ay pinalihimlay. Ako ay kanyang inaakay sa tahimik na batisan upang lakas ay makamtan. Ang pangako niya sa akin ay tapat at di hahappapawiin. Ako'y kanyang aakayin sa matuwid na landasin. Ahawian niya ang dilim. Hindi ako nangangamba kapag ikaw ay kasama. Ang tungkod mo ang pangangga. Panginoon ko, sa tuwina walang ikababalisa.
mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, walang nakaalam ng araw o oras ng pagsapit ng araw ng Panginoon, kahit ang mga anghel sa langit o ang anak man. Ang Ama lamang ang nakaalam nito. Mag-ingat kayo at maging handa, sapagkat hindi ninyo alam kung kailan ito mangyayari. Katulad nito, isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinapapahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kanya-kanyang gawain at inutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sambahayan. Maaaring sa pagdilim, sa hating gabi, sa madaling araw o kaya'y sa umaga. Baka sa kanyang biglang pagdating ay maramdaman kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo'y sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin namin, Panginoong Jesucristo. Una po sa lahat ay nais kong ipabot ang pakikiramay po sa buong pamilya. Sa buong angkan ni Nanay Leo. Bago niya po harapin ang katotohanan nito sa buhay, ay kailan tayo pumunta? Friday. Lahat naman tayo talaga eh. Darating naman ito sa buhay natin. Lilisan din ang bawat isa. Tingnan niyo yung katabi niyo. Kala niyo ako lang. Sa akin lang kayo nakatingin. Nang nag-usap kami ng nanay kung bago ano sabi niya. Nagdudupang po kami. Father, sa pag ako na pag ako namatay, pagmimisa ka. Sabi ko sa kanya, nanay, ibig sabihin, kailangan mauna ka sa akin. Kasi hindi kita mamimisakan kung ako mauna. Di ba? Kailangan mauna na rin. Nauna na talaga siya. Pero isang mahalaga, although alam natin, haharapin ito ng bawat isa, na ipaghanda ni nanay ang sarili niya sa pagharap sa katotohanan ito. At sa kumpisa namin, hindi naman pwedeng ihayat talaga. Talagang naigulanas na yun. Pero alam ko, parang may pakiramdam na siya. May ganun pakiramdam na siya. Kaya ang ulit niyan sa akin nakailang text siya na isang nakailang miss call. Tapos nasa akin pa yung isang text na yung huling text na. Nung makita ko na yung huling text niya, hindi ko na maintindihan. Sabi ko, ibang usapan na ito. Nay, pupuntahan na kita. Hintayin mo ko. Puntahan kita, ha? Malilate lang ako ng konti. At ang dami kong schedule. Buti naman siya daw pagdating ko masaya-masaya. Pero yun ang ibang, at isang paano na ibang, naihandang naman ni nanay ang pagharap niya sa ganitong YouTube at bahagi ng kanyang buhay. Although alam ko napaka-workaholic ito Ako kasi yung kanyang confessor at ako yung counselor niya. So lahat ng talagang very siya. Lahat naman tayo may mga pinagdadaanan din sa buhay. Pero ang higit na mas mahalaga din ng ibang sa kabila ng mga pinagdadaanan niya sa buhay ay nananatili yung pagkapit niya pa rin talaga sa Diyos. Nandun pa rin. Tapos, pagkatapos ng magpapalakas, hindi magpapatuloy pa ng ministeryo. May edad ka na, makakakuha ng ibang ministeryo. Kaya ang sabi ko sa kanya, bago kami isang ministeryo rin ay kahit ganyan katayuan ka na nangihina ka na, yung mananalangin ka at pagdadasal. Pagdadasal mo kami. Dahil ang pananalangin at pagdarasal, napakahalagang ministeryo yan. Kaya yung iba kasi minsan kapag naghihina na, hindi na makapag-ministry, hindi na makakapag-serve sa simbahan. It's okay, lumalapit naman talaga yun Pero hindi ibig sabihin,
wala na tayong pwede magawa para sa paglilingkod sa Diyos at sa kapwa. Ang panalangin ang isang napakahalagang pwede natin magawa para sa simbahan na para sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. At yun yung sabi ko sa Kanya. At marahil sa pagkakataon ito, ang magagawa na rin talaga ni Nanay ang ipanalangin at ipagdasal din tayo. Katulad ng ginagawa natin ngayon sa ating din ipinapanalangin at ipinapagdasal. Gusto ko lang kasi alam natin, ako pagkakilala ko sa Nanay, talagang aktibo siya sa simbahan. So, yung sa WAP, asan yung mga WAP? Asan yung mga WAP? Kami po, dito po kami. Naku yung mga WAP, talagang yung tawag dito, diba, sa pamamagitan ng paglilingkod kahit tayo naglilingkod tayo sa simbahan. Ang isang misyon talaga natin ay walang ibang kundi ang ilapit natin ang bawat isa sa ating Panginoon Diyos. Yan ang misyon natin ilapit ang bawat isa sa misyon natin Panginoon Diyos. Pero sa pagkakataong ito, maging ang kamatayan ni Nanay ay isang paglalapit niya sa ating Panginoon Diyos. Minsan iniisip ko halimbawa, kasi sa pagkakataon ito, sa estado ng kanyang buhay, at sa tayo na nagmamahal sa Kanya, wala naman tayong magagawa para sa Kanya din, kung hindi ang ilapit siya sa Diyos. Pero kung tutuusin, akala natin, inilalapit lang natin siya sa Diyos, hindi. Siya mismo, inilalapit na tayo sa Diyos. Kasi dahil sa Kanyang kamatayan, nandito tayo, nananalangin at darasal, lumalapit sa Diyos. Baka yung iba hindi nagdadasal, at ngayon din nagdadasal. Sumaya. Minsan ganun akala natin minsan yung mga namatay ay ipinapanalangin lang natin, inilalapit natin sila sa Diyos. Ganun pa. Hindi lang ganun kundi sila mismo sa katayuan ng kalagayan ng pagharap sa katotohanan ng kamatayan, inilalapit din nila tayo sa ating Panginoon Diyos. Dahil nananalangin tayo, nagdadasal para kay Nanay Teo, pero ang kamatayan na nagdadala para lumapit tayo sa Diyos. Kaya sabi ko, hanggang kamatayan na inilalapit mo pa rin kami sa Diyos. At sana, hindi na natin siya makakapiling at makakasama pa. Hindi na makakapiling at makakasama. Pero ganun pa man, hayaan natin na yung mga magandang karanasan din natin, nakapiling at kasama siya, at maging yung kanyang kahinaan, maging yung kanyang pagiging strikta, yung pagiging talagang ay magturo sa atin habang tayo patuloy na naglalakbay pa rin sa mundong ibabaw. Kasi ang isang pamamaraan para mapanatili pa rin sa buhay kahit wala na yung physical presence niya, yung mga karanasan at mga memorya na siya'y kapiling at nakasama natin at natuto tayo sa ganung mga karanasan na ipinamalas sa kanyang buhay, kay kalakasan man yan, kay kanyang kahinaan. Kaya, hayaan natin na nawa sa pagsasara ng tenor ng kanyang buhay, matutunan natin matuto tayo sa kanyang naging buhay at baun-baunin natin ito sa ating pagpapatuloy pa rin na paglalakbay. Sa pagkakataong ito, ang panalangin talaga ang maibibigay natin para sa Kanya. Pero maraming salamat din sa Nanay. Kaya ang panalangin natin sa Diyos, siya ang kahilan ng ating paglapit at pagdulog sa ating Panginoon. At nawa, tayo din po na magpapatuloy pa rin ang paglalakbay sa mundo ito. Pagpatuloy pa rin natin, lalo sa lahat ng mga naglilingkod sa Diyos sa ating simbahan, ipagpatuloy pa rin po natin ito. Dahil ang daan naman patungo sa kalwalhatian at kapanatagan ng kaluluwa ay walang iba kundi ang daan ng paglilingkod, ang pag-aali ng buhay natin para sa ating Panginoon. Katulad ng ginawang pag-aali niya,
upang sa ganun makamit natin ang kaligtasan natin at pag-aalay na rin ng kanyang salita. Kaya para sa buong pamilya at sa ating lahat na natitito ngayon, pinapaabot ang pakikiramay at pakikitalanghati sa pagkabali na sakitin natin si Nanay Thea. Magsitabi po tayo. Mga kapatid, halina't manalangin sa Amang nasa langit nang tayo ang kapatid na yumao ay makapisan sa buhay na walang hanggan. Ang itutugon po natin, pagkalooban mo kami ng bagong buhay kay Kristo. Pagkalooban kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama namin makapangyarihan, ginising ng iyong anak ang kaibigan niyang si Lazaro sa pagkaidlip sa kamatayan. Ibanon mo si Clotilde sa muling pagkabuhay. Kami dumadalangin. Pagkalooban kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama namin maawain, karamay ng mga namimighati ang aming Panginoong Jesucristo. Ipadama mo ang iyong pagdamay sa mga nagdadalang nating nilaman sa buhay ni Clotilde. Kami dumadalangin. Pagkalooban kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama namin tagapagligtas, sinagip mo kami para sa buhay na walang hanggan. Alalayan mo ang nawawalan ng pag-asa upang sila'y makasampalataya sa muling pagkabuhay ng iyong anak. Kami dumadalangin. Pagkalooban kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama namin mapagkalina, pinagkalooban ni Jesucristo ng liwanag ang bulag na humiling ng kanyang panlaw. Huwag mong pabayaan na ang nahihimlay, lalo na ang aming kapatid na si Clotilde, ay manatili sa dilim ng kamatayan. Kami dumadalangin. Pagkalooban kami ng bagong buhay kay Kristo. Ama namin makapangyarihan ang aming pagdalangin na may magpalakas sa aming pag-asa sa buhay na nakabit ng iyong anak. At sa wakas ng aming buhay ay makasali sa iyong kaharian sa pamamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Kaya, ngayon na? Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahamil ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tugpiniwan ang Panginoon ay sa iyong kamay. Sa kapilan niya at kanalan sa ating kapanaman sa buong sumbayin niya ng Ama bato. namin lumikha, ipinagkaloob ng iyong anak sa amin ang sarili niya bilang pagkain nagbibigay buhay. Hinihandog niya ang dugo niyang dumanan bilang iluming nagtutulot ng kagalingan. Kaawaan mo po si Clotilde upang ang inihahain namin sa iyong ngalan ay maging sanhi ng kanyang katubusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Nasa namin sa pagkakas. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa gabi ng kamatayan ay pag-asang sumisinay, ang muli niyang pagkabuhay ng aming kinabukasan. Loob namin lumalakas ngayong aming natitiyak na kamatayan ay dilipas, di ito ang aming wakas. Sa sandali ng pagpanaw, ikaw ang aming hantungan. Kami ngayon namamatay sa iyong bukas mabubuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng katakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Palang na parito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, ginawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kadis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kadis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kadis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ating ipagpunyi ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y pabalik sa wakas ng panahon. Ama, ang ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak ay natinianay namin sa iyo. Ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kandis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po'y nagpapasalamat dahil kami iyong binarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mapuplot sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahan laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo po si Cleotilde na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y pinagan sa ikakaisa ni Kristo sa pagkamatay, ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa sa ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo paging dapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, magpasa amin ang kaharian mo, Sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at kaya kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan, dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at kapangyarihan magkailanman. Amen. Panginoon naming Hesus Kristo, sinabi mo po sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniibot ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tuhayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon na may lagi pong sumainyo. At Mga kapatid ko, magpahaginan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. kapayapaan po. Sa inyo na. Peace be with you. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus ang ating buhay, ang ating kaligtasan. Ang kordero na sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, papala ng mga inaanyayahan sa kanyang makalangit na biging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Ama namin mapagmahal, pagkatanggap sa katawan dugo ng anak mong mahal, kami dumadalangin lipos ng kadaigdiman upang ang mga binarapat mong makasalo sa banal na pakikinabang ay tulutan mo ng pagdamay sa matinding kapighatian sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ating isasagawa ang pagbabasbas sa gabi ng ating minamahal na Yumama. Mga minamahal na mga kapatid, si Nanay Cleo, si Cleotilde ay yumao na upang mamahinga sa kapayapaan ng Panginoong Hesus. Taglay ang matibay na pananampalataya at pag-asa sa buhay na walang hanggan at isang inihahabilin sa mapagmahal na kalinga ng ating Ama at papauna natin siya ng ating mga dalangin. Si Clotilde ay naging anak ng Diyos sa pamamagitan ng binyag at naging kasalo sa hapagkainan ng ating Panginoong Hesus. Ngayong siya lumauna, tanggapin sana siya sa piging ng mga anak ng Diyos sa kabilang buhay. Kasama ng mga banal, tamasahin naman niya ang ipinangakong buhay na walang hanggan. Idalangin din natin sa Diyos ang ating sarili, tayong nahahapis ngayon at makapiling nawa. Si Clotilde, kapag tayo ay tinawag na ng Panginoong Hesus upang makasama niyang mabuhay, magpakailanman. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon at pagpalain din kayong lahat at tinatalangin ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Humayo kayo sa kapayapaan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Salamat sa Diyos.